Magandang araw, Ginoo. Magandang umaga, mga klase. Ito ang pangkatapat at mag-uulat ng Kabanata 5 hanggang 8. Narito ang mga tawan mula Kabanata 5 hanggang Kabanata 8. Si Crisostamo Ibarra, Padre Damaso, Maria Clara, Doña Victorina, Batang Franciscano, Kapitan Tiago, Perez, Don Rafael, Tia Isabel, Kapitan Tinong, San Pascual Bailon, Aling Pia, Andeng, Aling Patrocinio. Mga talasalitaan Kabanata 5 hanggang 8. Naulinigan, narinig, guni-guni, imahinasyon, kasisilayan, kakikitaan, katuturan, kahulugan, panatag, tiwasay. Nagtulos, nagtirik, sumimpalad, nabigo, sinasamba, paghanga, napatda, natigilan, hinanakit, tagdaramdam. Buod ng Kabanata 5. Isang gabi, pumunta si Ibarra sa kanyang kwarto at tumingin sa kalangitan. Sa katapat ng bahay ni Ibarra, may nakita siyang maliwanag na bahay. Narinig niya ang mga instrumentang musikal tulad ng ibang klaseng violin. Noong gabi ring iyon, nakita niya ang isang magandang dalaga na babalot ng manipis na abi. May suot ng diamante at ginto. Sa harapan niya ay mga anghel, pastol, dalaga nag-aalay ng bulaklak. Nakita niya ang dalagang napapalibutan ng mga inchik, Kastila, Pilipino, militar, kura, matatandang babae at kabinataan at iba pa. Pagkaraan ng ilang oras, namatay na ang ilaw sa katapat ng bahay ni Ibarra at nahinto na rin ang tugtugan, pero narinig pa rin niya ang sigaw ng ama. Nakala ni Ibarra na nagpapahinga na ang lahat, kaya siya ay tulog din dahil sa lungkot o pagod. Ang tanging hindi inaabot ng antok ay ang batang Franciscano. Buod ng Kabanata 6. Ang katangian ni Kapitan Tiago ay tinuturing siyang hulog ng langit. Siya rin ay pandak, di kaputian at bilog ang hugis ng kanyang muka. Ang edad niya ay nasa 35 taong gulang at itim rin ang kulay ng kanyang buhok. Kung hindi siya nabako, may tuturing siyang magandang lalaki at siya ang pinakamayaman sa kanilang binundok na kanyang maraming negosyo at iba-ibang klaseng kanyang ari-arian. Tanyag din siya sa Pampanga at Laguna bilang asendro dahil siya ay mayaman, malakas siya sa gobernador, halos kaibigan niya lahat. Tinuturing itong kasundo ng Diyos, isang tunay na nagpapamisa siya at nagpapadasang tungkol sa kanyang sarili at pinalalagay ng balanan na siya daw ay nakatamo ng kalangitan. Isipin na lamang na nasa silid ng mga santo katulad ni Santa Lucia, San Pascual, Bailon at iba pa. At siya ay naglilingkod sa Gobernador Silio. Si Kapitan Tiago ay isang kuripot na tao, nangangalakal ng asukal sa Malabon dahil sa kanyang kakuriputan ng ama. Siya ay hindi pinag-aral. Naging katulong na lamang siya at nung namatay ang pare at ang ama, siya ay nangalakal at nakilala niya si Pia Alba na isang magandang dalaga na taga Santa Cruz. Ito at tulungan sila sa alta ng syudad at bumili siya ng lupain sa San Diego at naging daan ito upang umunlad sila sa buhay at naging kaibigan din nila ang pinakamayaman sa San Diego na si Don Rafael Ibarra at ang Crisostamo Ibarra at hindi sila nagkaroon ng anak at pinatayo ni Padre Damaso na Obando pumunta kina San Pascual at ang paniniwala na ang dalawa na si Maria Clara at Crisostamo ay tunay na nag-iibigan. Ang umaga, nagsimba si Tia Isabel at Maria Clara. Pagkatapos ng misa, nagyaya na umuwi si Maria. Pagkatapos mag-almusal ay nanahi Clara. Pagkatapos ng misa, nagyaya na umuwi si Maria. Pagkatapos mag-almusal ay nanahi si Maria para hindi mainip. Ang ale ay nagwalis ng mga kalat na naiwan noong nagdaang pista. Hinalungkat ni Kapitan Tiago ang mga ilang kasulatan. Ipinayo ni Kapitan Tiago pagkaraan ng 5 araw ay magbabakasyon sila sa Malabon o sa San Diego. Nabitawan bigla ni Maria ang hawak. Nanginig ang buong katawan. Narinig niya ang boses ng isang lalaki. Inaayusan ng alis si Maria. Nagkulong sa kwarto.
Maya-maya lumapit sila Azotea upang maiwasan ang alikabok. Sa simula'y nag-usap sila ng mga kasinungalingan na katulad ng pagyayabang ng mga bansa sa Europa. Tinanong ni Maria si Ibarra kung nakakalimutan daw niya si Maria dahil maraming dalaga doon. Sinagot ni Ibarra na hindi niya daw ito makakalimutan. Sinabi ni Ibarra ang sinumpa niya sa bangkay ng inan na wala siyang iibigin kundi si Maria lamang. Hindi ito nakakalimutan ni Maria kahit pinayuhan siya ng kanyang padre kompresor na limutin na niya si Ibarra. Sinabi ni Maria ang kanilang paglalaro at pagkagalit noong sila'y bata pa. Si Ibarra ay kumuha ng daon ng sambong noong pauwi sila sa bayan. Kinuha naman ni Maria ang liham ng pamamaalam ni Ibarra bago siya umalis. Binasa ito ni Maria, napapaloob sa sulat na kagustuhan ng ama na kailangan pag-aralin ni Ibarra ang pamumuhay ni sinabi ng ama na siya ay lalaki at kailangan niyang matutunan ang buhay sa bahaging iyon. Napatayo si Ibarra at napatigil sa pagbabasa. Si Maria, sinabi ni Ibarra na kailangan niyang umuwi dahil undas na. Kumuha ng bulaklak si Maria at inabot kay Ibarra. Nagbilin si Kapitan Tiago kay Ibarra ng pakisabi kay Andy na mag-ayos ng bahay sa San Diego at magbabakasyon ang mga ale. Lumakad na si Ibarra, pumunta roon. Pumasok sa silid si Maria at umiyak. Inutusan siya ni Kapitan Tiago na magtirik ng kandila para sa manlalakbay, tig-isa kay San Roque at San Rafael. Natawalo. Isang araw, dinaanan ng sasakyan ni Ibarra ay isang lugar na masaya. Ito ang isang pook sa Maynila. Sa pagmamasid niya nabuhay ang kanyang alaala, kabilang dito ang mga sasakyan, kalesa, karumata, mga Europeo, Inchik, Pilipino, mga naglalako ng mga nagtitinda ng prutas, mga punda at restaurant. Nabubuhay ito sa mga alaala ni Ibarra. Napansin niya walang pinagbago ang talisay sa San Gabriel. Sa tingin niya, ang eskoleta ay lalong pumangit. Nakakita rin siya ng mga karwahe at mga sakay nito at inantok na pumunta ang mga ito sa kanilang pinagtatrabahuan. Lubong niya si Padre Damaso na nakakunot ang kilay. Pinati si Ibarra ni Kapitan Tinong na kasama ang dalawang anak na babae at ang kanyang asawa. Napadaan din siya sa paggawaan ng tabako sa Arroceros. Nalala niyang nahilo siya sa amoy ng tabako noong siya'y bata pa lamang. Napadaan din siya sa Jardin Botaniko na saglit nakakuha ng pansin sa magagandang pag-aalaala. Inilayo ang tingin ni Ibarra at nakita ang matandang Maynila. Sa kanyang pagmamasid sa bagong bayan, ay naalala niya ang gurumpari na nagturo sa kanya. Kakaunti ang tinuro sa kanya pero may kabuluhan ang lahat ng ito. Ang pahayag, number 1. Huwag mong kakalimutan na kahit ang karunungan ay para sa tao, ay wala namang nakakakuha noon, kundi ang may puso lamang. Number 2. Sila'y pumupunta ritong ang hanap ay ginto. Pumunta naman kayo sa kanilang bayan at hanapin doon ang gintong kailangan natin. Pero alalahanin mong hindi lahat ng kumikinang ay ginto.
Ang mga kabanatang ito ay nagpapakita ng mga aral sa pag-uugali at lipunan. Ang mabuting asal, pagiging mapagbigay at pagkapantay-pantay ay mahalaga sa pagpapalakas ng pagkakaisa at pag-uunlad. Salamat.